time check katambayan, alauna pa lang po ay nagpapakain na tayo. So ganun tayo dito sa ating manukan, lalo na pangit yung panahon. Kahapon umulan dito, so mas mabuti na yung maaga tayo magpakain para hindi tayo masalasihan ng ulan at yung ating manok makarelax na makakain-kain ng mga damo. At i-check din po natin yung ating babuyan ngayon kung kumusta na po. Pero bago muna yan, check muna natin yung mga itlog dito kung kumusta na. Yan yung mga itlog na yung ating paitlogan. So ito, nalimliman na po ito, nililimiman. So hinayaan ko na lang. Yung iba kukuliktahin na lang po natin at pupunta din po tayo ngayon sa tawag nito incubatoran. Check natin yung incubator. Yung itlog ng pabo kung marami na rin. Nasa ata ito? Nasa 7. Sana mapisa. 18 days na po ito bukas. Paubos na ng tubig. Napaka-importante po ng tubig po sa incubator. Kaya papuyaan, madry, maubusan. Ito pwede pa naman pero dadagdagan natin ito. Mas maganda talaga yung puno. Ayan, may 60 plus tayo. Madali lang paramihin yung ating mga alaga pag may incubator tayo. Good na yung ating mga incubator ay yung ating mga itlog na nakuha. Ito na yung baboy at ambayo, no? Mga biik. May isa pa lang namatay dito. Sayang. Ang liliksi na po nila. At yung isa natin dito, buntis na rin yan. Mga isang buwan ito, wala na. Pwede na itong ibenta. Ng 3 to 3.5 bawat isa. Dito sa ating manukan katambayan, di talaga pwedeng dito maglinis. So, gaya po niyan, pagkatapos natin nilinisan, sunog na naman tayo kahit kahit saglit lang yung init. Dapat tayo maglinis. Kung may mga dry na mga dahon, yan na natin agad, sunugin agad para yung mga lamok, langaw, wala. So sa ating pag-alaga ng manok, nasa 13 years na din tayo nag-alaga, napakatagal na po. 2012 pa tayo nag-upisa. Napakadaming ups and downs sa pag-alaga ng manok, lalo na po sa native. Yung native kasi matagal tayo, kumbaga matagal tayo makapag-produce ng karne bago kumita. It takes 2 months to 3 months. So gano'n na po pag-alaga ng native kumpara sa heritage na sisiw pwede mo maibenta. Pero yung ating mga upgraded native chicken, may market tayo sa ating sisiw. Yung nga lang, hindi masyadong kamahalan yung sisiw. Nasa 60 to 70 at 2 weeks old. Kumpara sa heritage na nasa 1 week, may benta mo ng 100. Sakit sa manok, sayang sa mga maaaring magpalugi sa atin. Masawa-awa sila. Aratay, ganun. Marami kapagdadaanan dito sa pag-alaga ng manok. Minsan madismaya ka kasi wala kang benta. Normal talaga, kaya sa pag-alaga ng manok, mahalaga talaga na madiskarte tayo. Kung wala kang hiya, pwede kang magbenta sa tabing daan po ng manok, karne. Yan yung pangunahing kita ko dati. Yung ating pag-vlog, wala naman tong sweldo. Parang na lang ito sa atin pag market. Normal talaga na mapaghinaan tayo ng loob sa pag-alaga ng manok, lalo na po sa heritage na mabilis lang po magkasakit, madali lang, mabilis lang sila mamatay. At kahit ito, napakapayat. Kung ikumpara mo sa mga kabats niya, isang kilo na, pwede na maibenta. At yan, isa sa talaga problema dito yung pagkain. Kung i-maintain nyo po sila sa pagkain na feeds sa ating mga native, yung native nyo, wala kang kikitain. Kaya importante na madiskarte ka rin. Kung pwede kang kumuha ng gulay sa inyong palengke, kumuha ka para ihalo sa pagkain. Kung magpagiling ka ng mais, magpagiling ka. Kung
na may area ka, lupa ka, pwede ka magtanim po ng mais para sariling pagkain ang ipinoproduce nyo sa inyong mga alaga. Pwede kang magtanim ng madiagwa. Marami talagang paraan. Kasi kung native yung pangunahing kitaan nyo o inaalagaan nyo, nagdidepende po yan sa ibibigay nyo pong patuka. Kung mahaling patuka yung ibibigay nyo, sigurado mababawasan yung kita nyo po kasi mahal talaga eh. Mahal yung feeds. At ano lang, kung sa sisiyo talaga sa pag-alaga ng native, mahalaga talaga na ano sila kumbaga sabihin na natin i-feeds nyo muna sila hanggang 1 buwan. Pagkatapos ano na lang, i-maintain nyo ng mais na giniling, hammered, yung mga mura. So ganun ang pagmamanok. Minsan nakakapangina talaga. At kahit nga ako ngayong taon lang ay ilang beses natin nakabenta po ng heritage. Sayang nga lang kasi lumipat tayo. Halos lahat ng market natin sa heritage nasa city kasi sa Jensan. Sa probinsya tayo na native yung ating market. Pero kung matapos yung ating tindahan ay meron na po tayong pag-display ng ating mga alagang native. At sigurado po dyan tayo kita po. Pwede tayong mag-buy and sell. Yung gaya ng sinasabi ko po, mas mabilis kasi yung kitaan ng buy and sell kumpara po sa ganito. Kumbaga alalay na po ito ang pag-alaga ng native natin dito. Kung ano yung produce natin, hintayin na lang po natin na umabot tayo sa kilo bago ibenta. Pero pag buy and sell, kung may mag-deliver sa iyo, ay mabenta nyo po agad. Kung may maubos agad yung manok nyo po at meron ka available dito, pwede nyo pong i-display. Pwede natin i-display sa ating tindahan. So ganun ang diskarte. At sa pagmamanok naman, habang tumatagal, nagkakaroon ko talaga ng diskarte. Kahit nga tayo, matagal tayo alaga, ay kumbaga patuloy pa rin yung kaalaman natin. Naghanap pa rin po tayo ng kaalaman. Kumbaga sabihin na lang po natin na everyday ay natututo tayo sa pag-alaga ng ating mga manok, mapa-heritage man o native. Yan kasi yung ating pangunahing kitaan natin, yung native. Nakasurvive po tayo sa 13 years na pag-alaga ng manok dahil may diskarte tayo. Kahit pa kunti-kunti lang yung kita, may time na bawi lang, may time kumita tayo na malaki. Ganun lang yung pag-alaga. Kaya sa aking manukan dati sa tawag dito Jensan, hindi ko talaga winawala yung native po natin kasi may naghanap po talaga. Kumbaga sabihin na lang natin na hindi ka nasisiruan, pwede ka magbenta sa iyong kapitbahay. Kung halimbawa na maubusan ka ng pagkain, minsan din may mga kapitbahay na hindi na kailangan bentahan nyo ng native kasi sila na mismo pupunta sa inyo. Kaya sa atin doon sa Jensan, meron talaga tayong native. Kasi kung gusto nating magtinola, pwede tayong magtinola. So, napakasimple lang po. So, ano lang dito sa pag-alaga ng manok. Pagmamahal sa hayop, kumbaga, sabihin natin, dapat hilig. Kung mag-alaga ka ng manok, dapat hilig nyo po. O, kung mag-negosyo ka ng anong klaseng negosyo na gusto nyo po, yung hilig nyo po. Yan lang po ngayong araw mga katambayan at maraming salamat pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin si Alvin Lubigan. At sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye!